Hi guys, today share ko sa inyo my October perfume favorites. So yung nasa face ko is itong Maybelline Superstay 24 Hours na Hybrid Powder Foundation. Yung nasa lips ko is itong Charlotte Tilbury na Pillow Talk. Ginawa ko siyang lipstick and then pinatungan ko nitong Maracuja na Juicy Lip from Tarte. Yan yung parang pinaka-gloss ko. And isi-share ko sa inyo yung ginamit kong highlighter. Hindi kasi ako sure kung maganda ba siya. And this is the limited edition Sublimage na like concentrate Lumiere. Ito, liquid highlighter siya. Ang cute niya eh. Kaso nalalakihan ako dun sa mga glitters niya. I will try to mix it one time siguro sa, let's say, BB cream or CC cream or even foundation. Pero as of now kasi, nalalakihan ako sa chunks nung glitter niya. Or glitters. Nagagandahan ba kayo guys? So, umpisahan na natin yung mga perfumes na nagamit ko nitong October. Medyo madami-dami to guys. Siyempre, mag-start tayo sa hair mist. Sabi ko nga sa inyo, nung ginawa ko yung review ko nung mga hair mist na ginagamit ko or meron ako, I will link it here. May mga ibang hair mist ako na nakalimutan kong isama. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong pabango dito na hindi ko pa nare-review. Minsan nakakalimutan ko na nandyan sila. Although nakatulong nung nakapaglinis na ako dito. So, medyo nakita ko na sila. Pero meron pa akong isang room kasi na may mga pabango pa ako doon. I have to clean it as well para ma-arrange ko yung mga pabango ko doon. But going back, so yung hair mist na ginamit ko noong October is itong layered fragrance na Sugar Lychee. Gustong-gusto ko to guys. I think meron na tong sariling stall sa Mitsukoshi Mall. Hindi pa ako nakakapunta doon. Iniiwasan kong pumunta doon. Kasi baka mapagastos ako kasi merong Art of Scent na store doon, no? And I also love yung parang lotion nito. May nabili ako sa Amazon na lotion nito. At one point nung parang nawala na kasi siya, mahirap na siyang hanapin, no? Pero kung naghahanap kayo ng lotion na kaamoy nito, nitong Sugar Lychee, itry ninyo yung Akakapa na Sakura Tokyo. Magkaamoy sila. Next is itong Pink Sugar na hair perfume. Sabi ko sa inyo, kung hindi ninyo kayang gamitin yung Pink Sugar na pabango kasi natatapangan kayo, masyadong matamis, may pagkaamoy burnt sugar siya, i-try ninyo sa hair. And kung titignan niyo siya, yung pinakalaman niya, ma-oil siya eh. So talagang design siya for hair, hindi niya masisira yung hair ninyo. Jo Malone Wild, Achillea na cologne. This is a limited edition na pabango. Hindi ko to masyadong gusto nung una ko tong binili. Kasi nung binili ko to sa store, parang gusto ko siya na ayaw ko. Kasi sa unang amoy, may pagkaano siya amoy gulay, amoy parang orange na nasa basurahan na hinog na siya na parang mabubulok na siya. Huwag kayong mapuput off sa description na yon. Pero sa malamig na weather, ang bango niya guys, ang bango-bango niya. Gusto ko yung pagka-green niya, andun pa rin yung amoy orange na medyo hinog. Pero this time, pagka sa medyo malamig na weather, hindi siya amoy nabubulok. Pero ang bango niya guys. Fresh. Good for everyday. Pagkasabihin na natin nasa controlled environment kayo. Or burst season, ganyan. Malamig na umuulan. Bagay na bagay siya. Ang ganda nung parang pagka amoy gulay eh. Hindi ko masabi kung ano eh. Amoy dahon na ang fresh. Para kang nasa, yung idea nung amoy nito nung nilabas to is yung parang nasa highlands. Naaamoy ko ganon. Para kang nasa mountain. Naga-hiking. I guess may baon kang orange na hinog. Sobrang refreshing. Even yung parang amoy nung fresh na hangin. Madalas kaming nag-hiking pagka nasa US kami nagbabakasyon. Madalas kami sa New Hampshire actually. So alam ko yung amoy nung parang sobrang crisp, clean, amoy puno na amoy malinis yung hangin. Medyo may ganun siya. Ang ganda niya guys. Clinique My Happy. Bihira ko nang nahihila tong mga to. Na-review ko to. I will link it here. Pero may lumabas na yatang parang 3 or 4 na new na scents na hindi ko na nabili. Kasi ang dami ko nga pabango dito guys. Pero etong Cocoa and Cashmere, this is a good introduction pagka yung parang natatakot kayo gumamit or bumili ng gourmand na pabango. Amoy cocoa. Cocoa and cashmere. Amoy pagkain. Very comforting. But it's light. Very, very light. Actually, bagay to sa summertime kasi hindi siya nakakatakot. And even though may pagka-gourmand siya, hindi siya nakakaumay na matamis na parang pagkain. Ang ganda niya guys. Amoy ko yung cocoa sa kanya. Very comforting. Yun lang yung masasabi ko. Easy reach siya. Bagong labas na pabango from Zara. And this is Hypnotic Vanilla. Kaamoy niya si Hypnotic Poison. I have the Hypnotic Poison. Hindi ko na sila pagtatabihin, but
Ang ganda-ganda niya, guys! So, bumili na ako ng extra nito kasi mas madali siyang gamitin and because mas mura siya, diba, hindi nakakapanghinayang na ipaligo sa katawan. If I could remember correctly, scent memory lang, si Hypnotic Poison, medyo mas bitter pa ng konti yung almond nun, if I'm not mistaken. Basta may something bitter pa akong naaamoy doon. Dito meron, pero medyo mas tolerable. I-try ninyo sa store to, guys. And i-spray ninyo sa damit and also sa skin kasi nung nasa store ako, hindi ko siya masyadong naamoy. Pero nung umuwi na ako, ang ganda niya, guys. Ang ganda-ganda niya, guys. Tory Burch na Sublime Rose. This is a beautiful rose na perfume. May review ako nung mga amoy na kasama nito. I will link it here. I don't know, gusto ko siya. Ang fresh niya, may pagka-green siya. And bagay siya ngayong bear season. Furla na Authentica. Dalawa lang yata yung ganitong design na bottle ng pabango nung Furla. Meron silang bagong nilabas, kulay parang blue yung bottle and binili ko yon and I will do a parang separate na review nun. I like this. This is a floral, simple, easy reach na floral na pabango, almost soapy, very clean. Actually, pwede mong sabihin nothing really special kasi parang may pagka-shampooy, soapy, clean lang siya na floral na pabango. But you know, sometimes, gusto mo nung mga pabango na madali lang siyang hilain, ayaw mo nang mag-isip. And I think maraming magkakagusto dito. Hindi siya ganun kamahal pero hindi siya ganun din kasikat. So, itry nyo tong Furla na Authentica. Okay, I only have a decant of this and this is the Parfums de Marly na Athalia. Sabi ko nga sa inyo, ang dami kong pabango dito. Yung iba decants, kasi ayoko munang bumili ng full bottle kasi ang mahal. Like itong Parfums de Marly, hello, ang mahal-mahal lang niya. So, eto na lang yung laman niya and this is a... Ang ganda nito. Ang powdery nito na parang amoy yung Barbie doll. Ganun siya. Sa review kasi nakakalito kasi mababasa mo maraming nagsasabi na medyo mature siya because ang strong nung powdery na note niya. Sa akin, actually hindi. Ang ganda niya. Actually amoy ano siya amoy elegant, wealthy na lady. Ganun yung amoy niya. Siguro bibilihin ko to in the future pero hindi nga ako nagmamadali kasi ang mahal ng bottle nito pero I really like it and kung may bottle ako nito and let's say konti lang yung pabango ko, I think sasama to sa parang favorites ko na laging nagagamit. Alam nyo yon kasi at least bagay siya sa age ko na now. Although anyone could wear this naman, but kung hindi ninyo bet yung mga pabango na may pagkaamoy goma, alam nyo yon yung Barbie doll, bubble gummy na parang Barbie doll, baka hindi nyo ito magustuhan. Pero ang ganda kasi nito, ang ganda nitong Athalia. Dami kong nahilang pabango last month, ha? Okay, next one is itong Tom Ford na Rose de Amalfi. Smells like rose. But, meron siyang parang cocoa powder dusting. Ang ganda. Another parang rose na gourmand na klase ng pabango and this is very light. Actually, kahit summertime pwede siya. Hindi ko lang siya nahila. Pero this time of the year, parang ang ganda. I don't know why. Parang medyo nahihilig ako sa mga gourmand na pabango lately. And this one, very safe. Some people find it too powdery. Sa akin, okay lang. And ang comforting niya, ang ganda ng combination ng rose and cocoa dito sa bottle na to. Again, this is Rose de Amalfi. Louis Vuitton na Apogee. I hope na po pronounce ko ng maayos. Ang lakas nito, guys, or pwede kasing matagal na yung bottle ko. I will link here if na-review ko na to a long time ago, I think. And yung dalawa pa nitong bottles na nabili ko na kasama nito, hindi ko pa yata nagagawa ng separate na review, but I think I've mentioned that sa parang monthly favorites ko also. Eto yung ginamit ko nung nagpunta kami ng Palawan. And naglast siya sa damit ko. Ang lakas niya. This is a fresh, floral, woody but not too woody. Ang elegant ng amoy. I'm not saying this because Louis Vuitton siya. And I think nung time na binili ko to, nung parang kalalabas pa lang ng mga pabango na line ni Louis Vuitton is one of the best sellers tong si Apogee. Kasi nga, ang daling gamitin. Ang linis na floral na actually good for everyday. Sobrang easy reach pwede siya. What would I do without you, Coco? Coco Eau de Toilette. I think na-review ko ito and also yung Eau de Parfum. Ang ganda niya, guys. Ang lakas niya. Tumiha sa skin ko nung ginamit ko to. Parang nag-spray ako nung umalis ako ng bahay. Hindi na ako nag-spray nung nasa labas. Nung tumagal na siya sa skin ko, mas tumamis siya. Mas lumabas yung parang vanilla ba? I'm not sure. Pero kung ano man yung tamis na meron dito sa bote na to,
mas lumakas siya and mas gumanda siya sa skin ko. Ngayon, yung initial na spray, actually pag inaamoy ko yung bote, may pagka old school siya eh. But I love it. I really love it. And this is one of the classics. Tama ba na mga pabango kay Chanel? Ang sexy, ang sophisticated. She has good friends. Na-enjoy niya yung life niya. Last 3 bottles. So this is the Ralph Lauren na Romance. Oh my goodness. Very classic na pabango. Naamoy ko na to before. Pero I've never had the bottle kasi ang dami kong mga ganitong klaseng freshies na pabango before. But ngayon, sabi ko no. I have to have this bottle. I need this in my collection. Kasi easy reach. Very beautiful, clean, floral. Ang linis. Ang ganda-ganda niya, guys. This is an easy reach na pabango. Pwedeng i-blind buy pang regalo, pang everyday, wala kang ma-offend. Kahit na very light and clean na floral siya, may something sexy sa kanya. Parang paggamit mo to, well put together ka, na klase ng babae or lalaki. Syempre, pabango naman to, kahit sino pwedeng gumamit. Ang ganda niya. Ngayon na naaamoy ko siya, parang gusto ko siyang gamitin ulit next month kasi sobrang linis niya and ang dali-dali niyang gamitin. Hindi ko alam kung may apple to. May naamoy ako sa kanyang parang crisp na apple na green or red. Pero ang ganda niya, guys. Ang ganda-ganda niya talaga. Kung hindi niyo pa to na-try, itong Romance, amoyin niyo sa store. Available naman to sa malls, I think. Available naman to. Okay na din na ngayon lang ako nakabili ng bottle nito kasi parang hindi ko na siya masyadong naaamoy sa ibang tao kasi nga lumang pabango siya and parang medyo nakalimutan na siya ng iba. Burberry Goddess kasi nga refill yung meron ako so nilagay ko siya dito sa maliit na lalagyan and ililink ko sa inyo yung review ko nito kasi kakapost ko lang. This is so beautiful, guys. Sexy, vanilla. Ano pa ba nga ayawan mo dito? Some say parang quite generic siya na klase ng pabango and so what? Wala namang masama kung parang easy reach na klase na generic na vanilla yung maging dating ng pabango mo. Pinipigilan ko lang yung sarili kong gamitin siya ng gamitin kasi sikat na sikat siya now. And madami-dami na yung nagkakaroon ng bottle nito dito sa Philippines kasi available na siya sa malls, itong Burberry Goddess. But, ang bango niya. May pagka-indolic lang siya sa unang spray. Pero, pag naaamoy ko siya and na-spray ko siya sa skin ko, kahit yung parang test lang ulit, I don't know why, may something na parang nakaka-relax and na-enjoy ko yung pinaka-amoy niya. I mean, eto pala. Kasi ito yung pinapakita. Last, wala akong bottle. Meron lang ako ng small sample and I really enjoyed it. And this is the Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity na silver. Hindi ko ina-expect na even though may pagka-masculine yung amoy niya, gusto ko yung freshness niya. Sabi sa akin sa store, kasi nga yung concept ni Fluidity Gold and itong Fluidity Silver is parang cocktails daw. And this one is parang ang inspiration is gin and tonic. And agree naman ako doon. Meron siyang ganung dating. I really like it. Sobrang fresh na ulitin ko may pagka-masculine nga siya but compliment getter and I like it myself. Ayun lang sa mainit na weather, parang I find it too woody sa skin ko. Pero kahit na ganon, nakokomplementan pa rin ako. So, ang ganda niya sa body chemistry ko, guys. Itong Gentle Fluidity Silver. So, ayun na guys, yung mga pabango na nagamit ko nitong last October. Madami-dami. Hopefully, hindi masyadong mahaba tong video ko today. Alin dito yung meron kayo and gustong-gusto ninyo. Comment nga kayo below, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!